kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Dinamdam ito ng kanyang mga kapatid at ayaw nilang pakisamahang mabuti si Jose. Nasa Siquem ang mga kapatid ni Jose at doon inaalagaan ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel, "Gumayak ka at sumunod sa iyong mga kapatid." Sumunod si Jose at natagpuan ang mga kapatid sa Dotan. Malayo pa siya'y natanaw na ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, "Ayan na ang mapanaginipin. Patayin natin at ihulog sa balon at sabihing sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip." Narinig ito ni Ruben at binalak na iligtas si Jose. Sabi niya, huwag nating patayin. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin sa balon. Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid. Paglapit ni Jose, hinubdan nila ito at inihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Ismaelitang mula sa Galaad. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango at dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Juda sa kanyang mga kapatid, "Wala tayong mapapala kung papatayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa'y ipagbili na lamang natin siya sa mga Israelita kaysa ating saktan. Siya ay kapatid din natin, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo." At sila'y nagkasundo. Nang malapit na ang mga mangangalakal, iniahon nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak at si Jose dinala ng mga Israelita sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mga kasalanan ay magkadugtong-dugtong. Kung hindi ito pipigilin, manganganak ito ng iba pang kasalanan. Nandyan yung kasalanan ng pagmamayabang ni Jose. Nagkaroon siya ng panaginip na pinaglilingkuran daw siya ng kanyang mga kapatid at mga magulang. Pinagmayabang niya ito sa kanila. Nandyan yung kasalanan ng favoritism ni Jacob. Paborito niya si Jose kasi siya ang anak ng minamahal niyang asawang si Raquel. Hayagan pa niyang pinapakita ang kanyang favoritism. Ginawa niya si Jose ng makulay na damit na may mahabang manggas. Sinundan naman ito ng kasalanan ng pagkainggit kay Jose ng kanyang mga kapatid na nagdadala naman ng galit. Ganon sila kagalit na gusto na nilang patayin si Jose upang mawala na siya sa kanilang buhay at magsisinungaling na lang sila sa kanilang tatay na kinain siya ng mababangis na hayop. Nandyan din ang kasalanan ng kasakiman sa pera na pati ang kanilang kapatid ay kanilang ipinagbili sa nangangalakal na patungo sa Ehipto. Ang tawag natin dito ngayon ay human trafficking. Dugtong-dugtong ang mga kasalanan.
Kaya kung hindi natin ito puputulin, manganganak ito ng iba pang kasalanan at ng mas lalong malalang kasamaan. Talagang masama ang kasalanan. Imagine, ipinagbili pa nila ang kanilang kapatid at nagsinungaling sa kanilang matandang tatay. Pero ang Diyos ay mas dakila kaysa ating kasalanan. Nagagamit niya ang kasamaan upang magkaroon ng mabuting resulta. Umunlad si Jose sa Ehipto hanggang siya ay naging prinsipe doon. Dahil sa kanyang pamumuno sa Ehipto, naligtas ang maraming tao sa panahon ng tagutom, pati na ang kanyang pamilya. Talagang dakila ang Diyos. Nangyari din ito kay Jesus. Masama ang ginawa sa kanya. Pinagbintangan siya at ginawa ng ano-anong istorya. Ipinako siya at pinatay sa krus. Ang krus na isang instrumento ng pasakit, torture at kamatayan ay naging instrumento ng buhay at ng kaligtasan ng lahat ng mga tao. Kay ganda ng pamamaraan ng Diyos. Walang nasasayang para sa Diyos. Pati na ang kahirapan at masasamang gawa natin ay naging paraan para sa kabutihan. Marami po kaming naririnig at nararanasan na kasamaan ngayon. Mga digmaan, mga pagsisinungaling, kasakiman, pang-aapi at marami pang iba. Huwag po sana kaming mawala ng pag-asa. Mas dakila ka, O Diyos, kaysa aming kasamaan. Magagamit mo ang mga kasamaan namin bilang tungtungan upang makalapit kami sa iyo. Manalig lang sana kami sa iyo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.